A little yeast in the morning light. It works unseen, but it's burning bright. It starts so small, but it grows so tall. Like men of faith answering the call. Rise up like the bread we bake. A holy spark in the steps we take. The yeast of heaven works through it all, making the lowly stand up tall. Need the truth to every heart. The smallest seed can play its part. Men are like yeast, spreading grace, lifting the world with love's embrace. Rise up like the bread we bake. A holy spark in the steps we take. The yeast of heaven works through it all, making the lonely stand up tall. Hit the truth to every heart. The smallest seed can play its part. Men are like yeast, spreading grace, lifting the world with love's embrace. Rise up like the bread we bake. The holy spark in the steps we take. The yeast of heaven works through it all, making the lowly stand up tall. It's a quiet power you cannot see, moving through you, moving through me. From 3 small pails to a feast divine, the work of heaven in its perfect time. Rise up like the bread we bake. The holy spark in the steps we take. The yeast of heaven works through it all, making the lowly stand up tall. Rise up like the bread we bake. A holy spark in the steps we take. The yeast of heaven works through it all, making the lowly stand up tall. Thank you. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nandito na naman uli para sa ating weekly service. Ako po si Jocelyn Galvez Baay ng River of God, Marilao. Sige po, ang ating pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa talinghaga ng lebadura. Bago ang lahat, mag-pray muna po tayo po. Ano po? O Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataong ito at binigyan niyo po ako ng para ibigay ang inyong salita, O Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po sa lahat at nagkakaloob niyo po para sa amin lahat, O Lord. Ang pakikinig namin na ito, O Lord, nawa magkaroon po kami ng katiwasayan sa aming pag-iisip at lalago po kami sa inyong mga salita. At ito ay binabalik namin po sa inyo, O Lord, ang iyong matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Okay po, ang ating pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa talinghaga ng lebadura na matatagpuan sa Mateo chapter 13 verse 33 na ang sinasabi ho dito, nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang Panginoong Jesus natin ang nagsasabi po dito po, ano po? Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang masa. Ang sinasabi po dito ay tungkol sa lebadura. Ano kaya ang kaugnayan sa ating buhay na ay hinahalintulad ng ating Panginoong Jesus, di po ba? So, ang aking magiging title po dito ay The Yeast of the Kingdom. Small acts
big change. Di po ba? So, dito yung naisip natin ang literal, yung baker or panadero, di po ba? Laging naglalagay ng lebadura sa kanyang harina. Pag hinahalo ito ay umaalsa. Kasi ang lebadura or yeast ay nagpapaalsa ng tinapay. And then, meron siyang fermentation gas na it takes 30 minutes or 1 hour para lang po uh, dumami ang gas na yon. Then after that, pag-reach na yung kanyang oras, ang ginagawa po, pinapunch po yun para maalis uli yung gas na yon. At makikita natin na yung harina na yon ay lumaki na po, di po ba? Ano kaya ang hinahantulad sa ating buhay tungkol sa lebadura na ito, di po ba? So, katulad ng pagpapagawa ng tinapay, ginagawa ng tinapay, merong leavening, maturity, and ano po ba ito? Maturing and favor development. Tulad naman ng ating buhay, ang ating buhay ay sinasabi dito, ang kaharian ng langit, sabi niya ng ating Panginoong Jesus, ano po, ay katulad ng isang lebadura. Tinutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos para makita nating lahat na hindi natin lagi itong napapansin, di po ba? Ang Diyos ay patuloy na gumagawa at itinatayo ang kanyang kaharian at binibigyan tayo ng tinapay ng buhay na kailangan natin upang magkaroon ng buhay ng lubusan. Ang sinasabi nila, di po ba? Ang ilan ay nagsasabi ang kalinhagang ito ay may ibang mga katuruan na sinasabi daw ay ang lebadura ay kinakatawan sa kasamaan. Yun ang sinasabi nung panahon ng mga Israelites, di po ba? Ah, dahil po doon, ginugunitan nila ng pista ng lebadura, di po ba? Dahil yung paglabas nila noon sa Egypto. Ang sinasabi naman ho dito, sa Mateo 16:6, inuugnay ng Diyos sa kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang disipulo, mag-iingat tayo at iwasan ang mga lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ganon po. Ano kaya yun? Di po ba? So, eto nakikita natin na pag-aralan na natin na magkaibang grupo nga ang mga ito. May pagkakahiwig sila pero magkaibang grupo. Na ang sinasabi nila ay laging tinutuligsa or binabatikos, may ipinupukol lagi sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang ibig niyang sabihin ay iwasan natin kasi baka tayo ay ma-deceive kung anong mga sinasabi ng uh, mga grupong ito, di po ba? Ito ay uh, isang paalala sa atin ng lahat ng ating mga naririnig, di po ba? Baka tayo ay ma-deceive. Kung tayo na ay nakakilala ng Panginoong Diyos, ay alam na natin yung tama o mali, di po ba? So, kailangan lagi yun ang ating iisipin, di po ba? So, dito meron akong insight tungkol sa sumusunod na ito. Ang number 1 ay growing gracefully, God's kingdom work within. Di po ba? Ang sabi po dito sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. Di po ba? Iisipin natin na yung pag-grow natin ay kung kasakasama natin ang ating Panginoong Diyos, sa kahabagan ng ating Panginoong Diyos ay binibigyan tayo ng knowledge and wisdom. Basta kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi at ipinapakita ng ating Panginoong Jesus na ang kaharian ay nagsisimula sa puso, sa kanyang mga tagasunod. Which is tayo po yun, tagasunod tayo. At sa kalaunan ay tayo ay lalago lamang upang maging maluwalhating kaharian ang inaasahan ng mga tao. Di po ba? Napakaganda yung mga pinapaliwanag, ipinapakita ng ating Panginoong Diyos. Na siya mismo ang nagbigay sa atin ng katuruan sa atin, di po ba?
bago siya umakyat sa langit, di po ba? So, ganun yung katuruan na binigay sa atin, di po ba? Bago siya ipinako sa krus, nandun na lahat. At inihanda ho tayo, di po ba? Inihanda tayo para sa kanyang pagbabalik ay kasama tayo, di po ba? Okay, sa number 2, ang pangalawang insight, mixing in our role in God's kingdom plan. Di po ba? So, dito nakita ko dito sa 1 Peter 4:11, ang sabi ho dito, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do as with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power of ever and ever. Amen. So, pinapakita dito sa verse na ito na dapat kung meron tayong gift na binigay ng ating Panginoong Diyos, gamitin ho natin tulad ng ating pagsasalita. Gagamitin lang natin ang pagsasalita upang ipaparangal ng ating Panginoong Hesus. Maglilingkod tayo, oo, pero gagamitin lang natin ang lakas ng kaloob lang niya, di po ba? Para tayo ay pagpupuri tayo sa ating Panginoon Diyos to glorify His name. Di po ba? So, nandun po yun. So, ano pa po? Ang aking nakita ho dito, pangatlo, is in the word, called to influence. According to Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 2, nang sabi, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So, dito, no, pinapakita ng ating si Paul kay Timothy na hinihiling niya naging magmasid at magkaroon ng kamalayan sa mga taong mabubuting guro at sa mga taong hindi magiging mahusay sa pagturo. Di po ba? Pero kung tayo, makikita na natin po na tayo ay nasa paglilingkod na ng ating Panginoong Diyos. So, nandun na yung pagmamasid ho natin, especially sa online, yung ginagawa natin, sa Facebook, sa ano, dami ho natin nakikita, di po ba? Pero kung ano yung sinasabi ng isang tao, alam na ho natin kung totoo ba o tama yung sinasabi ng isang tao at meron din mabulaklak ang bibig, di po ba? So alam ho natin kung ano yung totoo at tama. Doon po tayo, di po ba? Kasi dito po, ang salita ng Diyos ay dapat nating panghawakang mabuti at hindi natin ipagmayabang ang lahat ng mga ito, di po ba? Dahil ito ay binago na ho tayo dahil ito ang mga salita ng ating Panginoon Diyos ay sacred. Di po ba? Sacred ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kung si-share naman na ho natin ay walang labis, walang kulang. Yung tama lang. Di po ba? Yun ang katuroon na sinasabi sa atin. Yung ating pagbabasa ng Biblia, kung may mga question ho tayo, nandun lang sa Biblia at ating babasahin at uunawain. Di po ba? Yung ang ibig niyang sabihin dito. At ang pang-apat, you are the yeast. Tayo po yung yeast. Di po ba? Di po ba? Kung maliit man tayo sa umpisa or nag-uumpisa tayo or doon lang mulang natin nakikilala ang Panginoong Diyos. Siyempre po, mag-aaral ho tayo, di po ba? Ang kanyang katuruan na sinasabi. Nandun lahat po sa Biblia di po ba? Kung maliit man lang tayo, ay mag-grow din tayo. Natulad ng sinabi ko dito ng yung yeast o lebedura. Di po ba? Dito kasi tayo, pagka nagkaroon na tayo ng knowledge, di po ba, sa katuruan, sa pagtuturo ng ating Panginoong Diyos, sa
pagbabasa ng Biblia, sa katuruan ng ating mga pastors, di po ba? Leaders, workers, andun lahat magsama-sama ho tayong lahat At doon nakikita natin na tayo pala yung yeast na lumalago ho tayo, di po ba? So, napakaganda yung pag sinabing wag nating isipin or iwaksin na natin sa ating isipan na yung sinasabi yung yeast ay isang katulad ng kasamaan. Pero may aral tayo dito, di po ba? Na ang sabi po dito sa Job 8:7, and though your beginning was small, your latter days will be great. Di po ba? Habang ginagawa ko lahat ang mga ito, meron talagang sa aking puso na may tumatak habang ginagawa ko po ito. So, ito yung ating katuruan na ang lebadura, di po ba? Like yeast in dough, God's kingdom works from within, transform everything. Di po ba? So, nakikita natin, isipin natin na tulad ng isang tinapay ay merong ginagawa paano magiging isang tinapay. Tulad naman ho sa atin, sa ating buhay na itinuro ng ating Panginoong Diyos, maaring sasabihin natin, di ko kaya ito, minamalit ako, di po ba? Pero pag ginagawa naman natin or sinasapamuhay na natin ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos at nagpapatuloy tayo sa kanyang mga salita, ini-obey natin ang mga salita, yung faith natin, dagdagan ho natin, di po ba? Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam, nagkukontrol sa ating lahat. At ito ay mababago. Di po ba? Yung dough, yung yeast na malit lang na nilagay sa isang harina ay lumalaki. Tulad din ho natin. Yung pag-grow ho natin, maliit lang ho tayo. Pero nandoon yung ating paglago sa ating buhay dahil ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Nakikita tayo kung saan po tayo dapat nararapat. Lumalaki ho tayo. Sinishare natin ang ating Word of God ng ating Panginoong Diyos at isa sa pamuhay natin din yung kanyang mga sinasabi. Dahil kung hindi natin ginagawa lahat ng mga ito, walang mangyayari po sa ating buhay. Tulad ng sinabi ko kanina, na habang nakita ng yung dough na nakita na lumaki, ng dahil lang sa yeast, pinanch na ganun, di po ba? Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ay pinapalo din ho tayo. Pinapalo tayo kung nakikita na niyang nagbo-boastful tayo. Nagiging makasarili po tayo, di po ba? So, nandun yung pagkakataon. So, yun iwasan ho natin ang pagkakaiba ng sinasabi ng parable na ito ng ating Panginoon Diyos. Di po ba? Nawa, mga kapatid, ay meron tayong natutunan sa parable na ito. Maiksi lang, pero malalim ang ibig sabihin ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus na ang ating buhay ay hindi mawawaglit. Maliit lang ang ating buhay, pero lalago tayo nakasakasama ng ating Panginoong Jesus. So, glory to God. Maraming salamat po sa ating lahat. At nawa, meron tayong kapulutan ng aral na ito. At ngayon, magpo-closing prayer na po ako. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa ibinigay niyong katuruan tungkol sa parable na ito, tungkol sa labadura, Panginoong Jesus. Kami po ay nagagalak dahil kami na nakakilala na po sa inyo, O Lord Jesus. Kami ay nagpapalalim po sa inyo, O Lord Jesus. Hallelujah. At yung mga hindi pa nakakilala po sa inyo, nawa, O Lord, this time, Lord, nawa, ang katuroan ninyo po, O Lord Jesus, ay magiging gabay namin, ito yung aming panghahawakan, O Lord Jesus. Ang pagiging maliliit namin, O Lord, ay kami po ay lalago ng dahil po sa inyong katuroan. Dahil meron po kayong
tiwala sa aming Panginoon. Salamat po. At binabalik ko po sa pagkakataon nito, O Lord, na kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We baked unleavened cakes, no time to rise, no leavened dough. This is what all Israel takes. We eat what Yah alone bestows, all the way to the promised land. Today's the day we walk.